Sa ating Dear Kada, ang kwento ni Captain Jerome ay hindi lamang kwento ng pagkawala. Ito ay kwento ng pag-ibig na nananatili. Nawala man ang kanyang paningin, ang pagmamahal ng kanyang asawa ang nagsilbing ilaw sa gitna ng dilim. Balikan natin ang kahanga-hanga nilang kwento. Please welcome our inspiring Dear Kada couple, Teacher Rachel and Captain Jerome Hakuba. Good morning and welcome po sa Kada Umaga. Bago po ang lahat, Captain Jerome, kami po ay lubos na humahanga sa tapang, sa dedikasyon at sa pagmamahal na ipinakita niyo po sa ating bayan. Self-sacrifice po talaga ang ginagawa ng bawat sundalo para sa bayan. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Teacher Rachel, hello po. Good morning. Good morning po. Talaga naman pong nakaka-touch ang inyong love story. Thank you. Oo. At saka, ang nangyari din kay Teacher Rachel, no? Hindi rin na basta-basta. Kasi, nung una po, di ba, Teacher Rachel, kayo po ay nireto ng inyong kaibigan kay Captain Jerome. Yes. Bakit po nung umpisang-umpisa pa lang, talagang mahilig na po talaga kayo sa men in uniform? Actually, ma'am, hindi naman po. Pero nung bata pa po kasi kami, may mga dumadaan pong sasakyan na nakasakay yung mga sundalo. So parang hanga ako sa kanila kasi during that time, parang hindi ko ano kayang ginagawa. So parang nag-wonder ako. Sabi ko, kung magkaka-boyfriend kaya ako ng sundalo, ano kayang feeling? Parang ganon. So sabi ko, if ever man na magkaroon ako ng boyfriend ng sundalo, so siguro po ibibigay ni God, parang ganon. So nagkataon naman na siguro yun na yung time na sinagot ni God yung hiningi ko na if ever matry ko magkaroon ng boyfriend na men in uniform. Oo nga. So talagang sinunggaban nyo na talaga yung pagkakataon nung sinabi ng kaibigan ninyo na meron akong kakilala. Actually, hindi naman po, ma'am. Through text lang din kami nagkakilala and then... Through text? Opo, textmate lang po. At kayo naman, Cap, talagang ano na rin kayo, open kayo na makilala si Teacher Rachel. Ano po ba yung naka-attract sa inyo sa kanya? Yes, ma'am. Kasi sabi ko, ma'am, bago mag-25 years old na ako, dapat may asawa at anak na ako. Oo. Yung pinakita ng kaibigan ko nga, yung litrato niya, ay yun yung naka-attract sa. Sabi niya, may number ako niyan, sir. Sabi ko, pwede mahingi. So, yun, doon Parang sabi nung una, yung hindi ako yung pinakita nung una. Sino yung una May ibang type siya. Hindi, meron kasi nga activity doon sa area po namin na may isang babae doon na sinasite-site ko din. Pero sabi niya, Brad, wag na yan at may-ari na yan, sabi niya. Ito meron akong i-rereto sa'yo. Ito may picture ako. Yun, pinakita niya sa akin. Sabi ko, sino yan? Artista ba yan? Nagaganda nga ni Teacher Rachel. Hindi, sir. Ano to? Ang kababayan natin. Sabi ko, pahingin ng number. Sabi niya, sige, sir. May number ako. Yun, ang binigay niya sa akin yung number. At nag-text na kami hanggang sa nagka-developan. Pero hindi kami nagkikita pa noon. Mga 3 months na hindi kami nagkita noon. Text lang hanggang, every... Hindi man lang phone call. Balita ko nga. Phone call. Pati phone call. Phone call. Tawag-tawag. So parang naka-LDR kayo for 3 months? Opo. Bakit hindi kayo nagkikita noon? Nasa operation kasi ako noon, ma'am eh. Naka-deploy kami sa Bukid. Tapos, kada duty ko sa post, yun, hanggang alas 4 na madaling araw kami nagtatawagan. Cute naman. Cap, could you take us back a little bit dun sa mga pangyayari nung araw na na-deploy po kayo sa Maguindanao at na-aksidente? Yes, ma'am. It was March 2, 2016 during our combat operation against the BIF, the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Accidentally na yung Daton Sergeant ko dumaan dito sa kaliwa ko.
siya yung nakaapak ng bomba, ma'am. Tapos yung bomba pala nakalibing doon nakabaon doon sa mga graba. At yun yung sumabog. Sa kanya putol yung kanang paa niya. Tapos akin nakayuko ako. Kaya na mata yung nahagip sa akin. So yun po yung nangyari doon hanggang sa nasa ospital, sa Kampsyongko Station Hospital na kami sa Awang, Maguindanao na kami dinala. Pero hindi pa ako maoperahan noon kasi yung asawa ko yung hinihintay kasi tatanggalin pala yung kanang mata ko, ma'am. So yun yung pagka dating ng asawa ko, sabi niya, tinanggal na yung kanang mata mo, sabi niya. Sabi ko, ay positive kasi akong tao, ma'am. Sabi ko, okay lang yan at may kaliwa pa naman. Nung pag-ibak na namin sa Biluna dito sa Quezon City, sabi ng sabi niya pa, wala na daw talaga din pag-asa yung kaliwa mo kasi malaki daw talaga yung sira ng retina. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang yan, buhay pa naman ako sa kanya. Pero na-depress talaga ako noon, ma'am, nung nangyari yun. Kasi siyempre yung sundalo, very vigilant yung mga sundalo. Kunting galaw lang, makikita mo namin kaagad yung kung may pagtatangka sa buhay namin. Pero yun nga, ngayon hindi ko na mga masangga. Pag usampalin lang ako, hindi ko na masangga. Pero hindi ko pinakita sa kanila na ko. Pero pagka umalis na yung mga bisita ko sa ospital noon, umiyak ako sa aking silid. Paano po naging purposeful ito pong nangyari sa inyo? Actually, yung time na nabulag siya, ma'am, sabi nga niya, blessing lang na din sa amin. Kasi isa sa factor nun is buhay pa siya and then nakakasama namin siya araw-araw. At yung mga bata is nag-guide po naming dalawa na kumpleto kami. Hindi yung ako lang lahat ang nagpapalakad na tumatayong bilang ama at ina ng mga bata. So parang both kami is nag-work para sa ikakabubuti ng mga bata. Nako, talaga pong inspirasyon kayong pareho na dapat talagang tularan ng ating mga kada. Isa po kayong example talaga ng mga wedding vows na sinasabi natin na in sickness and in health, dapat talaga tayo ay manatiling married to each other, to our partners. At dahil po sa mga nagawa na po ni Cap Jerome, in-award po siya noong 2020 as Best Military Officer at sa ngayon po, siya po ang founding chairman ng Wounded Soldiers Agricultural Cooperative. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong love story at pagbibigay inspirasyon sa ating mga kada na kahit even bad circumstances can turn into good ones. Yes. Basta tayo po ay manatiling faithful kay God. Taken mo ng isa noon? Taken na sila ngayon. Ang fitness coaches na sina Julia at Enzo. Pinili maging forever fitness buddy ang isa't isa na nauwi sa isang road to forever. Balikan natin ang nakakakilig nilang love story. Kada, let's welcome our dear Kada couple, Enzo and Julia Bonoan. Welcome to Kada Umaga. Bati mo na kayo sa ating Kada Squad. Hi sa ating Kada Squad. Welcome. Yes, happy to be here. Oo. Have you guys? Eto na. Time to make us kilig. Alam niyo ba, nung first kayong nagkita, may pakiramdam na ba na hindi lang kayo magiging workout exercise body? Hindi lang workout buddies. Oo nga, nung nakita kami, medyo nga siya na I was surprised kasi fitness or running yung peg, pero naka long sleeve siya. So sabi ko, oh, wow, parang discreet yung yung suot niya, pero medyo nagpo-flaunt pa rin niya yung muscles niya. So, may parang kunyari ganun. Tingnan mo na siya. Parang medyo attracted na ako. Na, okay, this is a guy who really works out. So may attraction na. Ikaw naman, Enzo, talagang Enzo. piniflex mo ba no? Na kahit naka-long sleeves ka, piniflex mo ba yung muscles mo? Well, actually, very discreet nga. Yung long sleeves, parang hindi niya pinapakita yung skin, pero it hugs the body.
Style yan, Strategy style ba yan. yun? Pero nakikita mo na ba na sinusulyapan-sulyapan ka na nun ni Julia? Or nauna kang sumulyap kay Julia? Well, to be honest naman, nung nakita ko si Julia, sabi ko, okay, she's pretty. Ay, wow. Yun, Talagang pretty. Yun na. Haba ng hair. Haba ng hair. Paano yan, Ju? Parang, sabi ko, teka lang, may kamukha tong artista. Ay, Ganun. wow. sino? I actually thought kamukha niya si Iza Wow. Calzado. Yeah. Dalawa Calzado na kami. Dalawa. Pero after that, naging magkaibigan muna kayo. Yeah, parang ginawa namin, we kept in touch. Wait. Sino nakumuha ng number ng ano? Well, hindi naman sa number. Facebook. Facebook na. That Ay, wala time. nang ganun. Oo. Amiga, sino doon unang- kasi sa generation Sorry na. namin. Boy, tigilan mo yan. Yung gap Generation natin. Generation natin. So wait, sino nag-add sa isa't isa sa social media? I think ako yung nag-add naman. Ayun. Kasi di ba, medyo takes a lot of guts to ask, ano number mo? Pero kung alam mo na yung pangalan niya, boom, search lang. Oo, search Diba? Eh, nung Pero nakita wait. mo may friend request, Oh. Ay, syempre accept agad. Kasi kilala naman kami. wala nang Eto, paano-ano. did you check lahat sa Facebook niya? Tingnan mo yung mga photos, ganyan. Oo. Background Syempre, check. medyo nag-scroll na ako hanggang first ever profile picture, yung mga ganyan. Oo. So nakita ko talaga na fitness is in his blood. Gusto mo ba talaga ng gano'n, Julia? Actually, yes. From yung mga dati kong dinedate, something in common atleta, denominator talaga is into fitness. Yun. Mga atleta din. Balikan natin yung proposal. Pwede mo ba i-share, Enzo, kung paano yung preparations para dito sa proposal? Marami kang kinontak dito, Medyo marami. Pandemya pa noon eh. Unang kong kinontact, Emma, ay yung magulang niya. Kasi nung pinag-usapan na namin ni Julia, yung getting married in the future, sabi niya, kailangan muna na magpaalam muna ako. Mamamanghi ka. Ay, how do you Manhikan, say? yes. Yeah, Yes, mula sa magulang niya. Yes. Kunin ko muna yung blessing nila. Yeah. So, alala ko, medyo mahabang usapan yon, iyakan pa. Lalo na kasama yung nanay niya. Yung tatay ni Julia, medyo parang, okay, I approve. Go ahead. Instant. Pero yung nanay naman ni Julia, grabe. Stricto? Parang, of course, only Mahirap girl i-let eh. go. Only girl niya eh. Kaya, unika-iha. Pero ang cool no, na yung dad, go agad. Pero yung mommy mas stricto. Minsan Pero ganun. alam mo, tagulang yung mga daddy. Tagulang yung emotion. Parang bad cop, good cop yan. Yung parang ano. Parang ganun, diba? parang ganun, Baka oo. Julia, And tanong mo yan. then, Julia. sa proposal itself, So, yun, goods na ako sa magulang ni Julia. Friends. And then, dahil sa pandemya pa noon, sabi ko, shucks, ano pwede natin gawin? Because gusto ko sana na nandun yung mga importanteng tao sa buhay namin. So, kinontak ko yung mga friends namin and all, mutual friends namin. And then, ang nangyari doon ay, nagkaroon kami ng, parang pasulyap lang na, Julia, gusto mo for our anniversary, mag-jogging tayo sa UP. Okay naman mag-jogging noon eh. Yung mga wala activity na masyadong pwede tao. noon eh. And then, nandun na kami, dumating na yung convoy. So yung convoy na yun, Car parade siya. oo, sa gilid ng sasakyan, nandun yung mga kartolina na Will dun you marry me? Ganun. Oo, yung gano'n, yung May gano'n. mga letters, may mga message. Parang, kung naalala niyo sa movie na Love Actually, parang may one cartolina, one message. Tapos susunod. Oo. Pero in this case, Cars. one car at a time. Oo. Tapos nandun yung mga ang yaman kaibigan ng namin. friends mo. effort. Nakaka-LL ang mga friends mo, Enzo and Fer. Well, dahil pandemya, naghahanap yung mga tao ng pwedeng Magagawa. gawin. Oo. Bagay, oh. Tsaka hindi naman traffic. Madali Tama, lang. tama. Oo. Oo. Tanong naman natin si Julia, meron ka na bang hint nun na magpa-propose na itong si Enzo? Actually, may konting hint kasi he would hide his phone sa akin. So sabi ko, bakit? Bihira naman ako Tinatago niya yung phone nag-hide ng niya. phone. Hindi ako ganun tao. Kaya nung nagbanyo siya, check naman ako agad. Tapos Bakit mo nakita naman ko- kasi Hala, chinek hindi mo ko yun? check. Kasi mo naman, nagtatago siya. Sabi ko, bakit naman may... Kung ano Nakita pa ko, naisip, ay. diba? Oo. Tapos yung pangalan pa ng group chat,
Rubik's Cube. Para kunyari, ay, hindi ko Rubik's talaga Cube friends. Oo. Rubik's Cube friends, para hindi ko talaga tignan. Mas lalo ako na-curious. Medyo nakikita ko na yung mga convo nila. Kaya nung dinala ako sa UP, parang pakipot pa ako. Ano ba? Saan ba tayo? Pero parang ganun, ano mo may na. ganung acting. Oh. Kasi medyo alam ko na, parang pinapahirapan ko lang siya ng slight. Pero alam ko na papunta na doon. Well, in a way, you just went along with what you wanted. Para, di ba? Ang galing. Yeah. Pero I didn't know about the car parade. Yun, hindi ko alam. Mga Ayun na, hindi mo na What's gonna nabasa. happen. Oo, yan. Kaya medyo talagang, And of course, hindi pagulgul mo, pa rin ako. hindi mo rin alam yung feeling na what will happen. Tama. Iba pa rin, Build kahit up may eh. hint na. Oo. Iba pa rin ang feeling pag nandun sa proposal stage. True. Parang doon na talaga nag-sink in. Ay, oo nga, no, this is happening na. Oo. Tapos nung nakaluhod na ako, nag-yes siya. Tapos nagyakapan kami. Then bigla, she pulled away. Tanong niya, you asked naman my parents, no? Just to be sure. Oo, syempre. Make sure. Eh, paano pag sinabi ni Enzo, I forgot. Na, I did not. parang take two. Next time. Pero at least naging successful, di ba? Okay, hello Kada Squad. You can follow kami ni Julie sa aming social media. Sa Facebook, Instagram, TikTok, Enzo Bonoan 24. Tapos si Julia naman ay... I am Ramona Julia. Yeah. Thank you very much, Enzo and Julia. Ayos. Kaya mga kada, baka time na po para pumunta kayo sa gym. Ops, nagbibihis na kayo, no? Or mag-start na mag-jogging kung saan-saan man. Baka doon nyo na po mahanap ang magpapatibok ng puso nyo. Pero Yung kami fit muna. na fit sa'yo. Yung Yung mag-fit sa'yo. Hindi lang ikaw magiging physically fit eh. Malay mo, makita mo yung magiging fit para sa'yo. Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.